do the food for the soul and food for the spirit today. Umpisa natin ang ating umaga ng pasasalamat sa Diyos dahil binigyan muli niya tayo ng panibagong biyaya ng buhay. Alam mo, nagising ako 3:30, partner. Di na ako makatulog. Natulog ako past 9. And Mama Olive is praying. While praying, nakatulog ako. And then nagising ako mga 12, past 12. Alam mo na, kailangang jumingel. Tapos nagising ulit ako around 3:30. Sabi ko, ba't ako ba't ako nagising? Ba't ako nagising ka ako? Tapos sinaalala ko, mga dahilan bakit nagigising tayo. So what I did was pray. Ang ginawa ko, alam mo kung ano, pumunta ako doon sa terrace. Tumingala ako sa langit. Tapos sabi ko, Lord, salamat. Binigyan mo na naman kami ng panibagong biyaya ng buhay, panibagong umaga. Sabi ko, ang hiling ko lang is maging malusog, healthy ang aking pamilya. At sabi ko, gabayan mo kami mamaya sa aming programa muli. Para sa ganoon ay makapagtrabaho kami ng maayos. At eto nga, ma-share ang iyong salita sa mga taong natatakot. Na laging nangangamba sa buhay. Lagi na lang may problema, partner. No? Yung bang reklamo dito, reklamo doon. Parang walang katapusang reklamo. Nabasa ko, may isang wise man. Anong tawag sa wise man sa Tagalog? Parang ang tawag Minsan doon. mahirap yan, i-translate eh. Wise man is what? A prayerful man, something like that? Diba? Meron po kasing isang wise man na nakatira ho sa kabundukan. And siya po ay nakatira doon for more than years na. Matagal na. At wala siyang ginagawa every day, every hour, each day, kundi magdasal, partner. Hindi siya na tutukso sa kayamanan, karangyaan, luxurious na buhay because siya po ay parang spiritual siya po ay he held spirituality and internal bliss, mga kaibigan. So, sabihin na nating makajos itong taong ito. Siya po ay kontento na kung ano man ho meron siya. Pero doon sa lugar niya, sa bisinidad ng lugar niya, maraming pumupunta sa kanya at lagi nagtatanong, paano kaya siya nabubuhay? Di ba? Parang siya, partner eh. Parang sa kanila, parang wala siyang kaproblema. So, people always called him a wise man. At sometimes, and most of the times, partner, ay inaasistihan niya yung kanyang mga kababayan doon about their concerns. So, people began turning to him over time to address their difficulties, mga problema ho. The wise man would always want to help them naman. He's kind, very kind. Everyone who heard of his excellence gained a fresh perspective on approaching their challenges. So tinuturuan niya sila paano i-resolve, paano resolbahin ang kanilang mga difficulties, problema ho sa buhay. Doon po sa lokalidad na yon ng wise man, ang mga tao lagi hong nagwo-worry. Ano tawag doon? Nag-aalala. Lagi nag-aalala about their day-to-day problems. Can you imagine that? Every day na lang, mga kaibigan. Diba? So the wise man had received repeated complaints from some men about same issue. Araw-araw na lang po, pare-parehong issue yung nare-receive po ng wise man. So, he decided to impart problem-solving skills to them. So, tinulungan ho niya sila paano ho resolbahin ang kanilang mga problema. Lahat naman ng tao doon agreed that they would meet the wise man in the hope that he would bring some good changes sa buhay po nila. So, isa-isa ho, mga kaibigan, isa-isa, people started complaining about their problems, problema dito, problema doon. And ito pong taong ito, ang wise man, na very knowledgeable, binibigyan niya ho sila ng appropriate guidance. Amen? Amen. Pero itong mga taong ito, hindi ho nila naiintindihan correctly yung advice
na ginagawa ho Binibigay. na binibigay ho sa kanila ng mama. Mm-mm. So, anong nangyayari tuloy, Darlene, bumabalik sila. 'Di ba? At tinatanong, same question yung kanilang tinatanong doon sa mama. So, everyday yun, partner. Everyday, they keep asking about this same problem ho sa buhay po nila. So, medyo ano na yung wise man. Parang nakukulitan na siya. Upset na siya. Pero wala po siyang magawa eh. Ang gagawin ho niya kailangan niyang i-approach it calmly. Hindi niya pwedeng pagalitan sila. So yung pasensya niya napakahaba, 'di ba? Minsan siya po ay nag-joke sa kanila. Which caused them or everybody, so nagbiro ho yung wise man. Ang kagandahan po nung siya po ay nagbiro, tumawa lahat. Tumawa nung unang biro ho niya. Sila po ay nagtatawanan, di ba? They keep on laughing, everybody. Nung inulit niya, partner, ang iba sa kanila na ay nakangiti na lang. Nung una tumatawa, ha? Nung inulit ho niya yon, yung joke niya, same joke. Ang iba na lang ho ay nakangiti. Then, inulit na naman niya, wala na hong nakangiti sa kanila. Again and again and again and again. On the other hand, ang ginagawa na lang ho, dahil yun na lang lagi, paulit-ulit, tinitignan na lang ho siya ng mga tao. At tinatanong siya kung ano yun. Diba? The wise man finally responded at sabi niya, you can't laugh, do not call, you can't laugh at a joke multiple times. Alright? Then what makes you cry at a problem, alright? At a problem over and over again. Okay? You can't laugh at a joke multiple times. Then what makes you cry at a problem over and over again? Yun at yun at yun at yun pa rin. Diba? Finally, yung mga kalugar ho niya, naintindihan ho nila yung matanda. They decided to correct their errors after realizing them. At sinasabi po, worrying, yung pag-aalala, more, okay, won't bring you any solution, but will simply waste your time and energy. Tama naman. Kung araw-araw mo hong poproblemahin ang problema mo, maliit man yan o malaking bagay, you are just wasting your energy and time. At hindi ka ho niya bibigyan ng solusyon. So the wise man explained to them, and the people enthusiastically nodded in agreement with the wise man and dispersed. Nagkaintindihan po sila dahil po doon umalis po. Na yung mga tao, naintindihan po nila kung ano po yung gustong iparating nung matanda sa kanila. So the moral of the story is, you should not worry about your problems, because by worrying, you will not be able to solve them. Instead, you will waste your time and energy. So, kung ikaw ay laging nababahala, ikaw lagi ay ikaw lagi ay nangangamba at nag-aalala sa araw-araw, kakainin mo, problema mo sa tuition ng mga anak mo, problema mo sa panggastos mo sa araw-araw, ano pa ba? Ang daming problema no? Samot-saring mga problema. Kung ito raw ho, mga kaibigan, ay magiging alalahanin natin sa araw-araw at hindi tayo gagawa ng paraan, hindi ho natin masusolve ito. Diba? Sinasayang lang natin yung oras ho natin, which is napaka-importante. Hindi na ho natin kayang ibalik. Yan ang hindi na pwedeng ibalik ng tao, mga kaibigan. Yan ho ang bagay na hindi na ho natin kayang ibalik sa buhay po natin, ang oras. Tama? Hindi mo pwedeng stop
Lord, stop nyo muna. May problema ako eh. Oo, di pwede. Diba? Now, the wise man's story, conclusion, mga kaibigan, shows that itong storya na pinag-uusapan ho natin ngayon played a very significant role, diba? By teaching tayong lahat. Tinuturoan po tayo ng lesson that worrying is not the solution to any problem. However, sabi po niya, however, instead of that, we should try to find the answer to any situation as it will make us feel good. And also, we will save our energy by not wasting it on worries. Ano hong sinasabi sa Biblia, mga kaibigan? Sabi ho sa Philippians, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, sinasabi ho sa Biblia, mga kaibigan, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ho ng panalangin na may pasasalamat. Panalangin ho na may pasasalamat. At kapag ginawa ho natin ito, bibigyan ho tayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Try nyo ho magdasal. Halimbawa, you're so worried about something, whatever that is, and try to pray. Diba? Kasi alam mo pa, yung worrying partner, papasok dyan yung anxiety. Correct. Okay? Imagine, sabi ho, paano natin ibibigay sa Diyos, ipapa sa Diyos yung alalahanin natin sa buhay. Sinabi ho kanina doon, pray about everything. Okay? Sabihin po natin sa Diyos ano ho yung kailangan natin. Pasalamatan ho natin siya sa kanya nagawa sa buhay po natin. Then mai-experience daw ho natin ang kapayapaan ng Panginoong Diyos na hindi ho natin maiintindihan at hindi natin intindihan. At yung kapayapaan na yan, yung peace na yan ng Panginoong Diyos will guard ang ating puso, ang ating isip as we live in Christ Jesus. Alright? Okay? So malinaw ho yun mga kaibigan. Basahin po natin yun. At malaking tulong ho yun para maibsan po yung ating pag-aalala. Okay? Sa buhay po natin. Hindi mawawala yan sa atin. Pero sabi nga natin lagi, ilapit ho natin sa Panginoong Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating pong mga gustuhin, ang ating pong mga problema. Okay? Dahil siya po dapat talaga ang nauuna na kinakausap po natin at hindi si Mare, hindi ho si Pare. Dahil ituturo niya sa atin ang solusyon. Tuturo niya, partner, pero ikaw ang gagawa. Gagalaw ka para sa solusyon ng iyong problema. Now, dahil po dyan, kung hindi natin titigilan ho yan, yung pagiging, anong tawag doon, partner, yung ganyang pag-iisip, yung laging namumroblema. Overthinker, negative thinker, papasok na ho dyan yung depression and anxiety. Kaya for today, sa mga ho napasukan na ho ng depression and anxiety, manalangin po tayo. Dear Lord, we come to you today to ask for help. You are our everything, Lord, and we need rest. We give you our worry. Take it, Lord, and we accept your peace, love, and understanding. Help us to turn to you and not to ourselves, to stop doing and start trusting. Help us to wait on your answers because we know that they are good. Give us wisdom, hope, and peace. Thank you, Lord Jesus, for your patience and grace. We love you, and we know you love us so much more than we could ever imagine. Amen. 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 Okay? Okay ba yun? Amen. Oo. Pero lang, wala tayong
Wala tayong ibang kakapitan, malalapitan, kundi Diyos po lamang sa buhay po nating ito na punong-puno po ng struggles, obstacles, punong-puno ng challenge ang buhay natin. Sabi nga ho nila, pag wala ng challenge, you're dead. Patay ka na. Kung ayaw mo ng challenge,